Kapag ang pag-ibig ay nauwi sa obsesyon, ang hangganan sa pagitan ng pagmamahal at pananakit ay nagiging kasing nipis ng hibla ng buhok. Maiisip mo ba ang pagbukas ng refrigerator sa isang karaniwang apartment at biglang makakakita ng isang bahagi ng katawan ng tao na nakalutang sa isang garapong may malinaw na likido? Hindi ito eksena mula sa isang pelikulang katatakutan, kundi isang totoong pangyayari na naganap mismo sa gitna ng abalang lungsod ng Osaka. Pero bago ang lahat, welcome sa aking YouTube channel kung saan binibigyang boses natin ang mga totoong kwento ng krimen mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dito, tinatalakay natin ang mga kasong puno ng misteryo, emosyon at aral. Kung mahilig ka sa mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Gabi na ika-28 ng Enero taong 2025, biglang tumunog ang emergency hotline 110 ng Osaka Police. Sa kabilang linya, isang binatang hinihingal at nanginginig ang boses ang nagsumbong na siya ay sinaktan ng kanyang kasintahan matapos ang mainit na pagtatalo tungkol sa hiwalayan. Agad na nagpadala ng mga patrol car ang mga otoridad papunta sa isang apartment sa Kita Ward, Central Osaka. Pagdating ng mga pulis at pagbukas ng pinto sa tila ordinaryong unit, bumungad sa kanila ang isang tensyonadong tagpo. Isang binatang nakayuko sa sulok ng kwarto, may mga pasa at magaang mukha, duguan ang kaliwang pisngi, gasgas ang ilong at halatang nanginginig sa matinding takot. Sa tapat niya, nakaupo sa sofa ang isang babaeng may maliit na pangangatawan at may edad 23 taong gulang. Wala siyang galaw, tahimik lamang at ang mga mata ay tila walang damdamin na parang isang malamig na lawas sa taglamig, walang emosyon at hindi mabasa. Sa una, inakala ng mga pulis na isa lamang itong kaso ng karaniwang away magkasintahan. Ngunit nang magsimulang magsalita ang biktima, biglang naging mabigat ang hangin sa silid. Ayon sa binata, ginamitan daw siya ng kanyang kasintahan ng matalim na bagay upang putulin ang kanyang daliring may suot na singsing. Pagkatapos, maingat umano itong inilagay sa isang garapon at itinago sa loob ng refrigerator. Parang kwento sa isang nobela ng takot, ngunit ang takot sa mga mata ng biktima ay tunay. Hindi pa man nakakabawi sa pagkagulat ang mga pulis, itinuro na ng binata ang direksyon ng kusina. Pagbukas ng pinto ng refrigerator, sa gitna ng mga ordinaryong lalagyan ng pagkain, nakita ang isang garapong may malinaw na likido. At sa loob nito, may isang maliit na kulay rosas na bagay na nakalutang. Hindi na kailangan ng masinsinang pagtingin. Alam ng lahat na isa itong bahagi ng katawan ng tao. Nabalot ng malamig na atmosfera ang buong apartment. Agad na isinilid ng pulisya ang garapon bilang ebidensya at dinala ang parehong individual sa presinto para imbestigahan. Sa likod ng pader ng karaniwang apartment na iyon, gaano nakatagal ang ganitong klasing ugnayan na puno ng baluktot na emosyon? Paano naging isang alaala ang bahagi ng katawan ng tao na parang kakaibang koleksyon at inilagay pa sa loob ng refrigerator? Isa ba itong resulta ng biglaang pagkasira ng isip? O isa ba itong matagal ng planado at malupit na hakbang? Unti-unting lumitaw ang mga tanong na para bang piraso ng isang nakakagulong palaisipan. At sa pagsisimula ng investigasyon, dahang-dahang lumitaw ang mga sikretong matagal nang nakatago. Mga sikreto na kahit ang mga veteranong investigador ay napapailing sa bangis ng isang pag-ibig na naligaw ng landas. Mula pa lamang sa unang minuto ng pagtatanong, napansin na ng mga investigador na dalawang magkaibang kwento ang kanilang kinakaharap. Sa isang banda, ang biktima ay mariing na nagsasabing siya ay sinaktan at pinahirapan ng nobya. Sa kabilang banda naman, si Saki Sato, ang 23 taong gulang na nobya ay kalmado lang at itinatanggi ang lahat ng paratang. Sa loob ng interrogation room, si Saki Sato ay tila walang kaba. Tahimik siyang sumasagot sa mga tanong at tila walang bakas ng pag-aalala. Ngunit ikinagulat ng lahat ang kanyang sinabi. Ayon kay Sato, hindi raw siya ang gumawa ng pananakit, kundi ang binata mismo ang nagputol ng sarili niyang daliri gamit ang isang palakol dahil sa biglang emosyonal na pagputok. Bagamat mahirap paniwala ng kanyang salaysay, sinabi niya ito ng may tila sinseridad na pwedeng makalinlang sa ilan. Ngunit batid ng mga veteranong pulis na hindi sapat ang mga salita. Kailangan ng pisikal na ebidensya upang mailantad ang katotohanan sa likod ng mga posibleng kasinungalingan. Agad na isinailalim sa pagsusuri sa forensic laboratory ang garapong may lamang daliri. Ayon sa mga eksperto,
Kumpirmadong ang laman ng garapon ay ang dulo ng ring finger ng kaliwang kamay ng biktima. Ang hiwa ay malinis at diretsyo, palatandaan na ang gumawa ay may matinding determinasyon. Ang hiwang ito ay akma sa pinsalang maaaring idulot ng isang matalas na bagay tulad ng maliit na palakol, gaya ng sinabi ng biktima. Hindi rin nagkataon na nang halugugin ang apartment, natagpuan ng pulisya ang isang short-handled axe na itinago sa aparador at isang matalim na gunting sa kusina. Kahit panilinis ang mga ito ng mabuti, nakita pa rin ng mga forensic expert ang bahid ng dugo gamit ang espesyal na kemikal. Kumuha sila ng sample at isinailalim sa pagsusuri ng DNA at fingerprint. Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat sa apartment, nadiskubre rin ng pulisya ang personal na safe ni Sato. At ang laman nito ay lalong ikinagulat ng lahat. Ang bankbook at cellphone ng biktima ay maingat na itinago sa loob. Ipinapakita nito na hindi lamang siya basta nananakit, kundi mayroon siyang buong kontrol sa pinansyal at komunikasyon ng nobyo. Ito ay karaniwang taktika sa mga kaso ng emotional abuse, ang ihiwalay ang biktima sa labas ng mundo upang hindi ito makahingi ng tulong o maging malaya. Ang pag-alis ng akses sa pera at pakikipag-ugnayan ay unang hakbang upang hindi makalayo ang biktima sa kanyang kapangyarihan. Habang patuloy ang pagsusuri sa lugar, isinigawa rin ang pagsusuri sa katawan ng biktima. Bukod sa sariwang pasa sa mukha, may lumang pilat sa kaliwang bahagi ng dibdib ng binata at syempre ang putol na daliri. Tugma ito sa kwento ng binata na matagal na siyang sinasaktan ng nobya. Kinumpirma ng mga doktor na permanenteng nawala ang bahagi ng kanyang daliri at balat sa dibdib at hindi na ito maibabalik. Hindi ito basta simpleng pinsala, kundi malinaw na patunay ng matinding pananakit. Sa ganitong antas ng mga sugat, sapat na ang ebidensya upang magsampa ng kaso. Ang buong record ng pagsusuri at mga larawan ng sugat ng biktima ay isinampa sa case file bilang hindi matatawarang ebidensya. Ang biktima, isang 21 taong gulang na binata mula sa Osaka ay piniling itago ang kanyang tunay na pangalan para sa proteksyon ng kanyang pagkakakilanlan. Wala siyang anumang record ng kaso o alitan sa iba. Maayos ang kanyang pamumuhay hanggang sa makilala niya si Sato, ang babaeng nagtulak sa kanyang simpleng pag-ibig sa isang madilim at masakit na trahedya. Nagsimula ang lahat noong taong 2023. Isang 19 na anyos na binata ang casual na nagbabrowse sa social media nang mapansin niya ang cosplay photo ni Saki Sato. Taglay ni Sato ang isang uri ng ganda na parang karakter sa anime na tila lumabas mula sa isang manga, kaya't agad siyang nakaagaw ng atensyon ng binata. Siya na mismo ang unang nagpadala ng friend request at nagsimulang mag-chat para makilala ang dalaga. Bagamat may pagkamalamig si Sato sa umpisa, nanaig ang tiyaga at sensiridad ng binata. Hanggang sa unti-unting lumambot ang puso ni Sato at naging opisyal silang magkarelasyon. Sa unang buwan, naging masaya ang kanilang pagsasama. Parang karaniwang magkasintahan na puno ng lambing at ligaya. Walang sino man ang makakaisip na sa likod ng inosenteng anyo ni Sato ay may nakatagong dilim na kalaunan ay magpapabago sa takbo ng buhay ng binata. Pagsapit ng Hulyo taong 2024, isang mahalagang yugto ang naganap. Lumipat ang biktima sa apartment ni Sato. Dahang-dahang nagbago ang kanyang ugali. Sa una, tila normal lang ang mga paalala niya, parang simpleng pagpapakita ng pagmamahal. Pero habang tumatagal, ang mga ito ay naging utos. Mula sa mga payong may halong lambing, naging tahasang pagbabawal. Sinimulan niyang kontrolin ang bawat maliit na aspeto ng buhay ng kanyang kasintahan. Ipinagbawal niya ang pagkikipag-usap sa mga kaibigang dati pa niyang kakilala, pinigilan ang pagbiyahe ng mag-isa, hanggang sa tuluyang kinumpiska ni Sato ang cellphone at bank book ng binata. Bawat tawag o mensaheng gustong ipadala ng binata ay kailangang makuha muna ang pahintulot ni Sato. Mula sa dating romantikong relasyon, naging parang bilanggo ang binata. Ang pinagkaiba lang, ang selda ay may mga matatamis na salita at mapagkunwaring lambing. Pero ang totoo, isa itong uri ng pagkakulong. Ayon sa investigasyon, pinipili raw talaga ni Sato ang mga kalalakihang may mahinahong personalidad, yung madaling lapitan, tahimik at sunod-sunuran. Lagi niyang iniiwasan ang mga lalaking matatag, may sariling paninindigan at hindi madaling pasunurin. Ang biktima sa kasong ito, siya ang perpektong target ni Sato. Matalino at maingat ang kanyang pamamaraan para unti-unting pasunodin ang binata. Sa paglipas ng mga buwan, hindi lamang emosyonal kundi halos lahat ng aspeto ng buhay ng binata ay nasa ilalim na ng kontrol ni Sato. Mula sa desisyon tungkol sa edukasyon, trabaho, hanggang sa maliliit na bagay tulad ng oras ng pagkain, paggalaw sa loob ng bahay, lahat kailangang aprubahan muna ni Sato para na siyang puppet na ginagalaw ayon sa gusto ng kanyang kasintahan.
Ngunit kahit ganito ang sitwasyon, may ilang senyalis ng saklolo na hindi naiwasan. Ayon sa mga tala ng pulisya, sa huling bahagi ng 2024, ilang ulit na nakarinig ng sigawan at kalabugan ng mga gamit ang mga kapitbahay mula sa apartment ni Sato. Hindi bababa sa 4 na beses silang tumawag sa mga otoridad para manghimasok. Pero sa tuwing darating ang mga pulis, tila laging handa si Sato. Binubuksan niya ang pinto ng may luha sa mga mata at sinasabing simpleng tampuhan lamang ito ng dalawang nagmamahalan. Kahit may mga pasa at halatang pananakit sa mukha ng binata, matigas siyang nagsasabing ayos lang siya at tumatangging magsampa ng reklamo. Dahil walang formal na reklamo, wala ring sapat na basehan ng pulisya para mas lumalim ang kanilang pag-iimbestiga. Nagpatuloy ang ganitong nakakatakot na siklo, paulit-ulit hanggang sa dumating ang buwan ng Setyembre taong 2024. Isang gabi, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang magkasintahan na nagsimula sa matinding pagsiselos ni Sato. Sa gitna ng tensyon, pinilit niya ang kanyang kasintahan na manatiling nakaupo at tahimik habang sinusubukan niya ang isang kakaibang ideya. Sa malamig na tono, sinabi ni Sato na gusto niyang subukan kung totoo bang pwedeng tumubo muli ang bahagi ng dibdib ng isang lalaki kapag ito ay pinutol. Nanigas sa takot ang binata ni hindi na halos makagalaw. At bago pa siya makakilos, lumapit si Sato hawak ang isang matalim na gunting. Isang mabilis at diretso ang hiwa. Tumagos ang malamig na bakal sa kanyang balat at naputol ang bahagi ng kanyang kaliwang dibdib, sabay sigaw ng sakit at pag-agos ng dugo sa kanyang puting t-shirt. Napayuko siya sa malamig na sahig at nanginginig sa matinding sakit. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay hindi lamang ang pananakit mismo, kundi ang naging reaksyon ni Sato matapos ang lahat. Tahimik siyang nakatayo sa gilid, pinapanood ang kanyang kasintahang umiiyak sa sakit ngunit walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Sa halip, may kakaibang ngiti, para bang isang artistang natapos na ang kanyang obra. At bigla siyang nagbago ng pag-uugali. Lumapit siya sa binata at tinulungan itong gamutin ang sugat habang marahang nagsalita sa malambing na tinig. Sinabi niya na ayos lang daw at konting test lamang iyon. Ginawa niya raw iyon dahil sobra niya itong mahal at hiniling na huwag na raw siyang biguin ulit. Sa gitna ng sakit at luha, tumango lang ang biktima. Walang lakas, walang laban. At gabing iyon, natulog siyang katabi ang taong sumira ng kanyang katawan at pagkatao habang pinapakinggan ang matatamis na paumanhin at pangakong hindi na ito mauulit muli. Pagsapit ng ika-11 ng Oktubre taong 2024, umabot na sa suktulan ng alitan sa pagitan ng dalawa. Dahil sa sobrang pagod, takot at halos hindi na makahinga sa sobrang kontrol, naglakas loob ang binata. Sa wakas, nagpasiya siyang makipaghiwalay kay Sato. Ngunit imbis na tahimik na pag-unawa, isang galit na sigaw ang sumalubong sa kanya. Itinanong niya kung paano nagawang iwan siya nito at tinawag itong taksil. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Sato kasabay ng pagkalmot ng kanyang mga kuko sa pisngi ng binata. Napasandal ito sa dingding habang dahang-dahang bumababa ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ngunit hindi pa roon natapos ang galit ni Sato. Bigla niyang binuksan ang aparador at kinuha ang isang maliit na palakol. Para bang matagal na niya na itong inihanda. Lumapit siya na punong-puno ng galit ang kanyang mga mata at malakas na sinabi na ayaw niyang makita itong ikasal sa iba at hindi ito pwedeng magsuot ng singsing na hindi galing sa kanya. At doon niya ibinaba ang matulis na talim ng palakol direkta sa kaliwang kamay ng kanyang kasintahan. Isang bahagi ng daliri, ang mismong bahagi kung saan isinusuot ang singsing ang tuluyang nahiwalay sa katawan ng binata. Tumilamsik ito sa sahig habang bumubuhos ang dugo na parang gripo na hindi matigil. Sa tindi ng sakit, napaluhod ang biktima, nanlalabo ang kanyang paningin at halos mawalan ng malay. Napuno ng dugo ang maliit na silid. Ibinagsak ni Sato ang palakol na may dugo habang hingal na hingal siya. At sa tila nakasanayang paraan, yumuko siya at pinulot ang naputol na bahagi ng daliri. Tumakbo siya sa kusina, kinuha ang isang basong garapon, pinuno ito ng rabing alkohol at inilubog roon ang putol na bahagi. Ginawa niya ito na para bang isang bagay na may sentimental na halaga. Walang emosyon ang kanyang mukha, na tila isa lang itong simpleng pag-iingat ng isang alaala. Pagkatapos, lumapit siya sa kasintahan na hindi pa rin makakilos sa sakit at marahang binendahan ang kanyang sugat. Habang nagbibihis ng benda, ibinulong niya na huwag na itong magalala. Nilinis na raw niya iyon at nasa loob na ng ref at saka hindi na raw niya iyon kakailanganin. Sa puntong ito, malinaw na ang mensahe. Si Sato,
Hindi na lang basta kontrolado ang kanyang kasintahan. Pagmamay-ari na niya na ito literal at emosyonal. Nang magising mula sa pagkabigla, natagpuan ng biktima ang sarili niyang nakahiga sa kama at ang kanyang kaliwang kamay ay binalot ng mahigpit. Sa tabi niya, nakangiti si Sato na tila walang nangyaring masama. Hinaplos pa nito ang kanyang buhok at sinabi niya na mula sa araw na iyon, gusto niyang sa kanya lang ito mapunta. Ginawa raw na iyon dahil sobra niya itong mahal. Ang takot ng biktima ay dumating sa ruro. Tinitigan niya ang dalagang dati akala niya isang prinsesa mula sa anime. Ngayon, isa na itong nilalang na puno ng bangungot. Pero kahit ganito, hindi pa rin siya tumakas. Dahil sa pisikal na panghihina at emosyonal na pagkabali, hindi niya nagawang lumaban. Mas lalong humigpit ang hawak ni Sato sa kanyang buhay. Tumigil na ito sa pagtatrabaho, kaya araw at gabi, nananatili lang siya sa bahay upang bantayan ang kanyang nobyo. Lahat ng kagamitan pang komunikasyon ay nakasusi. At ang susi, palaging dala ni Sato kahit sa pagtulog. Sa bawat araw, patuloy na namumuhay ang binata sa ilalim ng anino ng takot. Tuwing nakikita niya ang kanyang nakabalot na kamay, naaalala niya na siya ay branded, isa ng ari-arian ng kanyang kasintahan. Paminsan-minsan, binubuksan ni Sato ang refrigerator upang tingnan ang garapon ng alkohol na may lamang daliri. Pagkatapos ay titingin ito sa kanya at ngingiti ng makahulugan. Wala siyang magawa kundi ibaba ang ulo, iwasan ang titig na tila mula sa isang halimaw. Isinalaysay ng biktima na minsan ay nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi at nadatnan si Sato na tahimik lang na nakaupo sa tabi ng kama at matamang nakatitig sa kanya sa gitna ng dilim. Kumikislap ang mga mata nito na para bang isang taong wala ng katinuan. Hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing. Bahagi ay dahil sa sakit ng sugat at bahagi rin ay dahil sa takot sa maaaring gawin ni Sato sa susunod. Pero ang mas nakakakilabot, sa kabila ng lahat, patuloy pa rin si Sato sa pag-aalaga na parang nurse sa sarili niyang pasyente. Ang kaibahan lang, siya rin ang dahilan kung bakit nasugatan ang pasyente. Dumating ang pag-asa sa gabi ng ika-28 ng Enero taong 2025. Isa na namang pagsabog ng galit ang natanggap ng binata. Isang suntok sa mukha ang nagpabagsak sa kanya habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ilong. Halos wala ng lakas ang kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng depresyon, bigla siyang natauhan. Naisip niya na kung hindi siya kikilos ngayon, baka hindi na siya abutan ng bukas. Nang pumunta si Sato sa banyo, agad siyang gumapang papunta sa ilalim ng kama at hinanap ang isang lumang landline phone na matagal na niyang itinago. Ito lamang ang tanging bagay na hindi napansin ni Sato. Nanginginig ang kanyang kamay habang idinadial niya ang 110, ang emergency hotline ng pulisya. At sa sandaling iyon, unti-unti na ring nagwakas ang bangungot para sa biktima. Nang makuha ang pao ng ebidensya, agad na kumilos ang mga otoridad. Inaresto rin agad si Saki Sato kinagabihan. Nagulat si Sato nang ikabit sa kanya ang mga posas. Nagpumiglas siya at iginiit na hindi raw nila naiintindihan at wala raw siyang ginawang masama. Ngunit huli na ang lahat. Ang ebidensya, lalo na ang garapon sa loob ng refrigerator ay nagsalita na. Nanatili lamang natahimik si Sato habang isinasakay siya sa police vehicle. At sa loob ng malamig na interrogation room, kapansin-pansin ang kanyang katahimikan. Tahimik niyang itinanggi ang lahat ng paratang at hindi man lang nagpakita ng emosyon. Ayon sa kanya, ang biktima raw talaga ang nanakit sa kanyang sarili at iningatan niya lang ang naputol na daliri para sana maibalik sa pamamagitan ng operasyon. Pero nang mapansin ni Sato na humihigpit ang mga tanong, tumigil na siya sa pagsagot at tuluyang nanahimik. Ang kanyang malamig at matatag na pag-uugali ay ikinagulat ng mga veteranong investigador. Dahil dito, gumamit ng estratehiyang legal ang mga pulis ng Osaka. Sa halip na isa lang ang kaso, hinati nila ito sa tatlo: pagsira ng utong, pagputol ng daliri at pisikal na pananakit. Tatlong magkakahiwalay na kaso na may kanya-kanyang warrant. Ito ay isang estratehiyang sinadyang gawin para masiguradong manatili si Sato sa kulungan habang nagpapatuloy ang investigasyon. At sa bawat bagong akusasyon, lalo lang siyang napayuko. Unti-unti niyang nauunawaan na wala na siyang lusot. Pagkalipas ng ilang buwang masusing pagsusuri, kumpleto na ang case file. Ipinasa ito sa prosecutor's office na may rekomendasyong ituloy ang formal na pagsasampa ng kaso. Ngunit bago pa man magsimula ang paglilitis, may isang tanong na kailangan muna nating sagutin. Sino ba talaga si Saki Sato? At paano nagawang gawin ng isang tila inosenteng dalaga ang ganitong klaseng kalupitan? Si Saki Sato,
Ipinanganak noong 2001 ay naninirahan sa Kita Ward, Osaka. Ang nakakagulat ay bago siya masangkot sa isang kasong kriminal, isa siyang kilalang personalidad sa social media ng Japan. Bilang isang mahusay na cosplayer, si Sato ay nakabuo ng isang imahe ng kabaligtaran sa kanyang tunay na pagkatao. Sa social media, madalas siyang magpakitang inosente at kaakit-akit habang ginagampanan ang mga paboritong karakter sa anime. Ang kanyang malamanikang mukha at inosenteng estilo ang dahilan kung bakit siya tinatawag ng mga fans bilang cosplay goddess. Dahil sa kanyang husay sa makeup at kapansin-pansing itsura, nagawa niyang gawing hanap buhay ang kanyang hilig. Kumikita siya sa pagpopromote ng kanyang imahe, pagdalo sa mga cosplay event at pagbebenta ng mga photo set. Ngunit wala ni isa sa kanyang mga tagahanga ang nakahula na sa likod ng kanyang mga kumikinang na larawan ay may tinatagong madilim na katauhan. Sa publiko, pinapalabas ni Sato ang imahe ng isang mahinhin, magalang at medyo mahiyain na dalaga. Ngunit sa pribado, siya ay nakatira kasama ang kanyang nobyo sa isang inuupahang apartment sa Osaka. Kaunti lang ang nalalaman tungkol sa pamilya o nakaraan ni Sato. Wala rin siyang record ng paglabag sa batas o pagkakasangkot sa iskandalo bago mangyari ang insidenteng ito. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay nagsasabing siya ay mabait at madaling pakisamahan. Walang kahit sino man ang naghinala na sa likod ng kanyang maamong ngiti ay may nakatagong ugaling mapagkontrol at marahas. Ayon sa investigasyon, si Sato ay may kakaibang panlasa pagdating sa relasyon. Mas gusto niyang makipag-date sa mga mas batang lalaki, yung mga madaling sundin ang kanyang kagustuhan at madaling manipulahin. Ang nobyo niya, 21 taong gulang sa panahong iyon ay eksaktong tumutugma sa gusto niya. Alam ni Sato ang kanyang kalamangan at ginamit niya ito upang magkaroon ng kontrol sa emosyon ng kanyang nobyo. Ayon sa mga ebidensya at pahayag, malinaw na ang naging motibo ni Saki Sato ay matinding selos at pagnanasa sa pagmamay-ari. Mahal na mahal niya ang kanyang nobyo sa paraang sobra at nakakasakal na lagi siyang nag-aalala na iiwan siya nito para sa iba. Ayon pa sa salaysay ng biktima, madalas siyang pagbintangan ni Sato na may ibang babae kahit wala namang malinaw na dahilan. Dahil sa ganitong selos, nagawa ni Sato ang isang napakadilim na hakbang para patunayan ang kanyang pag-angkin sa lalaki. Ang pagputol ni Sato sa bahagi ng daliri ng kanyang nobyo ay tila sinadya at may simbolikong kahulugan. Gusto niyang tiyakin na hindi ito makapagsusuot pa ng singsing ng iba. Isa itong bihirang halimbawa ng krimen na ginagamitan ng konsepto ng pag-ibig upang bigyang katwiran ang marahas na gawain. Bukod sa kanyang motibo ng pag-angkin, lumabas din ang isang matinding lamig at kalupitan sa kanyang pagkatao. Nagawa niyang saktan ang taong mahal niya nang walang bahid ng awa. Sa kaso ni Saki Sato, pinakita nito na minsan, ang manipis na linya sa pagitan ng pagmamahal at karahasan ay madaling mabura. Dahil sa matibay na ebidensya, mabilis na naisumiti ang kaso para sa formal na pagsasampa ng reklamo. Noong ika-21 ng Abril ng taong ito, opisyal na kinasuhan ng Osaka Prosecutor's Office si Saki Sato ng 3 bilang ng pananakit na sinadya laban sa kanyang nobyo. Kapansin-pansin na kahit napakabigat ng nangyari, pananakit lamang ang isinampang kaso at hindi tangkang pagpatay. Ayon sa mga eksperto sa batas, maaring ito ay dahil sa nakaligtas ang biktima at walang sapat na patunay na intensyon talaga ni Sato na kitilin ang buhay ng lalaki. Gayunpaman, sa ilalim ng batas ng Japan, bawat kasong may kinalaman sa malubhang pananakit ay maaaring magresulta sa parusang hanggang 15 taong pagkakakulong. Dahil 3 kaso ang isinampa laban sa kanya, posible siyang hatulan ng ilang dekada depende sa desisyon ng korte. Nakatakdang magsimula ang paglilitis kay Saki Sato ngayong taon 2025 sa Osaka District Court. At inaabangan ngayon ng publiko kung ano ang magiging hatol sa kilalang cosplayer na ito dahil sa kanyang ginawa. Sa likod ng mga ngiti at kinang ng social media, may mga kwento ng dilim na hindi natin inaasahan. Ang kaso ni Saki Sato ay paalala na hindi lahat ng nakikita natin online ay tunay. Ano ang opinyon mo sa magiging desisyon ng korte kung sakali? Makatarungan ba ang parusang dapat niyang harapin? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa susunod na uploads. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.